sa gitna ng patuloy na pag-alis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Isang mainit na issue ang sumiklab sa Senado. Sinita ni Senador Raffy Tulfo ang Bureau of Immigration matapos ang mga reklamo tungkol sa umano'y bastos at hindi makataong pagtatanong sa mga pasaherong paalis ng bansa. Ano nga ba ang nangyari at bakit ito ikinagalit ng senador? Alamin ang buong detalye sa ulat na ito. Problema lang kasi sa inyo sa immigration, the way you ask the questions yung kabastusan. Kuminsan tama yung pag-offload nyo kasi napo-profile nyo talaga. Pero yung bastos ng pagtatanong, siguro ayusin yung pagtatanong. The labor attaché is not doing their job because if they did their job, hindi sana mangyari itong sumbong tulad ni M number 8, number 10, number 12. Ito yung sinasabi ko, kung meron yung know your customer, dapat meron yung know your employer. Sana, especially sa mga therapist or entertainer, pinupuntahan yung place of work, iniimbestigahan. Alam ba therapist, spa, meron ba talagang spa? Ganun dapat ang ginagawa ng ating gobyerno doon sa bansa na kung saan sila madideploy, which I don't think you guys are doing it. Kaya nga, pag merong nakita kayong application o job order na therapist at entertainer, dapat medyo red flag muna yon. Iimbestigahan nyo thoroughly. Pero marami nakakalusot Now, mamaya ko na muna, immigration. Meron ba tayong taga-immigration dito? Dati-rati, sobrang gigil ko sa immigration kapag kayo po ay nag-offload. Now, nakikita ko, meron din dahilan kung bakit kailangan nyo talaga mag-offload. Siguro kailangan nyo ng training, seminar, mag-usap-usap kayo na iyakat. Ano nyo ma-profile, ma-identify yung mga workers natin na pupunta sa abroad na most likely matatraffic, nandiyan na nga yung pag-spa and then pag-entertainers. Ang problema lang kasi sa inyo sa immigration, the way you ask the questions yung kabastusan. Kuminsan tama yung pag-offload nyo kasi napo-profile nyo talaga. Pero yung bastos ng pagtatanong, siguro ayusin yung pagtatanong ninyo. Now, my question to you, Attorney Arnulfo Maminta, ano po yung katungkulan niyo sa immigration? Good morning, Mr. Chair. Ako po ay isang legal officer, Attorney 3 sa Legal Division ng Bureau of Immigration. Paano po ba profile ang isang kababayan natin na gusto mag-abroad at na sa tingin ninyo ito ay mata-traffic? How do you conduct the interview? Mr. Chair, together with the DOJ IACAT, the frontliner sa Bureau of Immigration is a special unit called the IPROBs. IPROBs. Opo. Immigration Protection Border Enforcement Unit, section po. Previously, small unit lang under the Intel Division. Now, sometime 2023, ginawa na pong section. Especially designed for, ang purpose is to identify possible po human trafficking victims. Possible pa lang po ito kasi hindi pa talaga biktima at this point in time. Kaya nga, paano niyo po nalalaman na ito ay possible victim ng human trafficking pagdating po sa booth sa interview sa immigration? The process po is that we have to bring them to a secondary interview. And pagka po kumpleto, just like what we saw earlier, pag kumpleto po ang records, kumpleto ang visa, kumpleto ang papers from the DMW and wala talaga pong legal basis or moral basis ang isang immigration officer to hold the departure. Otherwise, magkakaproblema po talaga. I have to be very emotional on this part because my wife is an immigration officer and she is now the head of the IPROBs. I have to tell you this, mahirap po ang trabaho. Mahirap po ang trabaho na ng ginagawa nila. Hindi po. The stress that they encounter every day is
so much so na naapektuhan po talagang tao. But believe me, Your Honor, we're doing our best. Okay, I understand, Attorney Maminta, you being emotional. I can follow you. Dito sa tatlo, hindi mo talaga dapat i-offload yan dahil kumpleto sa papeles, may visa, dumaan sila sa butas ng karayom, ika nga dahil na-interview sila ng Malaysian Embassy, tapos may mga dokumento sila magpapatunay na meron talaga silang work pagdating doon. Doon sa mga tourist, how do you deal with that? Na pagdating ng ibang bansa, wala naman talaga pala silang trabaho, ginamit lang nila yung tourist visa, pero may nag-antay sa kanilang trabaho doon at sila ay magiging biktima ng trafficking. How do you determine that? Paano niyo po na-profile yun? Mostly, we target them through inconsistencies and the questioning. They are really trained. In fact, meron nga po kami biro sa pagpasok pa lang ng airport, amoy na ng mga immigration officers na veterano, itong mga possible victims na to. In fact, there were times na marami po talagang scheme na ginagawa sila. That's why you are correct. We have to really be on our toes and continuous training and education on the part of the immigration people po. Sige. Babalik ako ngayon sa DMW and then CICC. CICC, you will be playing an important role dito sa pagsugpo ng human trafficking using social media. Anong monitoring ang ginagawa ninyo? Tulad nito, I'll give you an example. Ang dami, oh. Ang dami nito. Magbabasa lang ako ng ilang example. Bukod pa yun sa kanila, itong MBF Pro, ito yung ano to? Pino Recruiter in Light Immigration Consultant Incorporated. Saima Jahan Isam Recruiter, S3 Human Resources Consultancy, Mr. Better Life in Russia, Philippine International Recruitment Agency, Eagle Recruitment, New Zealand, Ministry of Helpers, Key Dreamers Korean Training, Kanghan Philippines, One Manpower. Come on, DMW, wake up. And CICC. Dapat nagmo-monitor kayo dito sa social media kasi karamihan sa kanila mga fly-by-night and then not licensed. I want these agencies na binanggit ko, I want this takedown right here, right now. Today, yesterday. I'm very dead serious because na-check na namin mga fly-by-night to. Kung hindi pala sila nagsumbong sa amin, nag-check agad kami, hindi nyo pala ma-check. Dami na nabiktima siguro mato, DMW. What do you think? Yes, we agree, Mr. Chair. In fact, as early as 2020, Mr. Chair, we have a memorandum of agreement with Meta, yung sa Facebook po ito, and TikTok, no? 2023 po yung ating collaborative efforts with these online platforms to actively take down all these illegal posts po. Meron tayong tinatawag na online surveillance sa migrant workers protection ng ating Department of Migrant Workers. And for 2026 alone, Mr. Chair, 11,722 po ang nirequest ng ating ahensya to take down sa Meta sa Facebook lamang. Kasama po siguro yung mga nabanggit po ninyo. At 10,561 po ang na-deactivate na natin. 10,561. And since we started since 2020, 100,037,902. 137,900. Okay, makasingit. Tama lang kasi trabaho nyo naman talaga yan eh. Apo. Kahit nasabi mo 1 million, 1 billion, 1 trillion, I'm just being sarcastic. Hindi ako matutuwa dahil trabaho niya yan eh. Ang sa akin, dapat daily. Kasi ito, ilang linggo na eh. Nakapost dyan eh. Di ba? Daily. Kayo nag-check. And daily kayo naglilinis ng mga illegal recruiter dyan sa Facebook through CICC. CICC, ano pong ginagawa ninyo? Sir, magandang umaga po. Colonel Alan Araw-Araw pa, CICC.
Sir, meron po tayong existing na 1326 na hotline. Ayan po ay operating 24/7. Kahit Sabado Linggo, nandiyan po yung mga tao natin. Pwede po mag-report anybody po sa hotline na yon. Pag may nakita po kayong tulad dyan, mga suspicious na post, yung mga illegal recruitment sites. Tapos, pwede rin yung itanong po doon sa hotline kung yung site na yun is legitimate or not. Ganun po yung ginagawa namin na Mr. Chair. So proactive na po kami kasi dati nag-receive na kami ng complaint. Tapos kung kung sa Facebook siya, pwede natin ipa-take down within the day. Pero magdepende po yun sa Facebook.